Maraming salamat sa pagtutok sa ating channel ngayong araw. Isa sa mga pinakamadalas na tanong na natatanggap ko mula sa mga subscribers, ay ang tungkol sa limbo ng mga bata. Na kung ito ba ay isang opisyal na doktrina ng Katoliko, o isang teorya lamang. Ang limbo ng mga bata, ay isang paksa na puno ng emosyon para sa marami, at isa sa nangungunang kontrobersyang turo ng Katoliko. Ang konsepto ng limbo, ay isang bagay na nagiging dahilan ng pag-aalala, lalo na para sa mga magulang na nawala ng sanggol ng hindi pa nabibinyagan. Ngayong araw, hindi natin iiwasan ang mga tanong na ito. Sasagutin natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng Iglesia Katolika Romana tungkol dito. Mula sa tradisyonal na pananaw, hanggang sa kasalukuyang mga pahayag, pati na rin ang mga opinyon ng mga kritiko. Ngunit bago tayo magsimula, mahalaga na tandaan, ang paksang ito ay maaaring makasakit ng damdamin ng ilan. Kaya hinihiling ko, na pakinggan natin ito ng pagiging maunawain at respeto sa lahat ng pananaw. At sikapin nating maging pantay mula sa kritiko, at pagtuturo ng Iglesia Katolika ang nasa loob ng video na ito. Ngunit, nais kong sabihin sa inyo, na maaring hindi mo lubos na maiintindihang mabuti ang paksa ngayon, kung hindi mo ito mapapanood hanggang sa dulo. Pinag-aralan ng International Theological Commission ang tanong tungkol sa kapalaran ng mga sanggol na hindi nabinyagan. Itong International Theological Commission ay bahagi ng Roman Catholic Church. Ito ay itinatag ni Pope Paul VI, noong 11 ng Abril taong 1969. Ang mga miyembro nito ay hindi hihigit sa 30 na Katolikong theologian, mula sa iba't ibang bansa. Ang kanilang gawain, ay tumulong sa magisterium ng Iglesia Katolika Romana, sa pagsusuri ng mga mahahalagang tanong ukol sa doktrina ng simbahan. Isa sa pangunahing binigyan ng paliwanag ng mga theologians na ito, ay ang realidad ng orihinal na kasalanan ng mga sanggol. Na namatay ngunit hindi nabinyagan, na maraming kritiko, at nagiging controversial na lumago ng malaki mula sa ibang paniniwala. Dapat nating tandaan, na ang simbahan ay ang nangunguna sa lahat ng panahon, sa pagninilay sa posibilidad ng kaligtasan sa lahat ng kaluluwa. Lalo na ang para sa mga sanggol na namamatay na hindi nabibinyagan. Alam ng simbahan na hindi lubusang nauunawaan ng karamihan, ang mga pinapahayag ng sinumang Katoliko, tungkol sa paksang tinawag na limbo. Kaya naman, ang simbahan, bilang ina at guro, ay hindi maaaring hindi pagnilayan ang kaligtasan ng lahat ng tao, na nilikha sa wangis ng Diyos. Ang tinawag na limbo ng mga bata, ay isang teoryang itinayo ng mga theologians, simula noong mga gitnang panahon ayon sa tradisyonal na pagpapakahulugan nito. Ang mga bata na namatay ng hindi pa nabibinyagan, ay hindi makakapasok sa langit, dahil hindi sila nalinis mula sa kasalanang orihinal, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Ngunit, dahil wala silang kasalanang personal, hindi rin sila mapupunta sa impyerno. Sa halip, mapupunta sila sa isang estado na tinatawag na limbo, isang lugar ng likas na kaligayahan. Ngunit walang pagkakataong makita at makasama ang Diyos sa lugar na ito. Ang mga pamamahayag na ito ay nagmula sa isang teorya lamang. Mahalagang tandaan, na hindi ito opisyal na doktrina ng simbahang Katoliko. Hindi ito kailanman na ideklara, bilang isang turo na kailangang paniniwalaan ng lahat ng mga Kristiyanong Katoliko. Ito ay isang ipotesis na theological lamang na ginamit ng mga theologians. Ayon sa kanila, paraan ito, para subukang ipaliwanag ang kapalaran ng mga hindi binigang bata, batay sa mga turo ng simbahan mula ng mga panahong iyon. Subalit, sa isang dokumento noong 2007 mula sa International Theological Commission, ay higit pang nagpatunay na mayroong teolohiko na mga dahilan, upang umasa na ang mga sanggol na namatay ng walang binyag, ay maaaring maligtas. At sa kasalukuyang Catechism ng Simbahang Katoliko, na inilathala noong 1992. Ang limbo ay hindi na binanggit pa. Ang mga konseho ng Leon noong taong 1274, at Florence noong 1439, ay minsan nang binanggit ang katayuan ng mga hindi nabibinyagang bata,
ngunit hindi rin ito itinuturing na ganap na doktrina ng Iglesia Katolika Romana. Ang tanong, bakit naging kontrobersyal ang limbo? Ang teorya ng limbo ay naging kontrobersyal dahil sa ilang mahahalagang dahilan, kabilang na dito ang mga punto ng mga kritiko. Maraming kritiko sa paksa na ito, kabilang na ang ilang mga teologo, at mananampalataya mula sa ibang mga denominasyon na nagtatanong. Ayon sa kanila, paano maaaring makatarungan, at mabait ang Diyos, kung ipagkakait niya ang langit sa mga walang sala, at walang kakayahang piliin ang tama o mali? Dagdag pa ng mga kritiko, ang mga bata ay hindi naman nakapagpasya na hindi mabanyagan, madalas na dahil sa mga sitwasyon. Tulad ng sakit, kamatayan ng ina habang nangganganak, o kawalan ng kaalaman ng mga magulang. Sinabi nila, ang ideya ng mga teologo na tinawag na limbo, ay hindi naaayon sa paglalarawan ng Diyos bilang isang mapagmahal na lumikha. May mga kritiko na gumagamit ng mga talata mula sa Biblia, upang patutunayan na magkakaiba ang teorya at biblical na konsepto, tungkol sa nasabing limbo. Narito ang mga talata na kanilang ginamit. Sa banal na kasulatan, binibigyang diin ang pag-ibig at kabutihang loob ng Diyos sa mga bata. Halimbawa, sa Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 10 versikulo 14, sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong pumunta sa akin ang mga bata at huwag ninyong pigilan sila, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay para sa mga katulad nila." Maraming kritiko ang nagsasabi na ang teksto na ito, ay malinaw na nagsasabi na ang mga bata, ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, at hindi dapat ipagkait sa kanila. At para naman sa mga magulang, na nawalan ng sanggol ng hindi pa nabibinyagan, ang ideya ng limbo, ay maaaring magdulot ng labis na kalungkutan para sa kanila. Dahil maaaring maramdaman na sila ay nagkulang sa pagprotekta sa kanilang anak. Yan ang mga dahilan, kung bakit noong 2007, ang International Theological Commission, ay gumawa ng isang dokumento, na pinamagatang, ang pag-asa ng kaligtasan para sa mga bata na namatay ng hindi nabibinyagan. Sinabi dito na may mga magagandang dahilan para aasahan, na ang mga hindi nabibinyagang bata, ay maaaring makasama ang Diyos sa langit. Sa paraan na ito, nais ipaliwanag ng simbahang Katoliko, nang mas malinaw ang tungkol sa idea ng limbo. Na mas malaki pa sa anumang teorya o doktrina ang pag-ibig ng Diyos, kumpara sa kasal-anang orihinal, na kumapit sa kaluluwa ng batang namatay, na hindi pa nabibinyagan. Ibig sabihin, na kung hindi naiintindihan ng mga tao ang idea ng limbo, sa paraan na ito ay mas malinaw kung ano ang ipapahiwatig ng naturang isyu ng limbo. Ang dokumentong ito ay inaprubahan ni Papa Benedict XVI. At nagsabi na ang tradisyonal na konsepto ng limbo, ay maaaring nagpapakita ng hindi nararapat na paghihigpit sa kaligtasan. Noong Disyembre taong 2025, inihayag pa ng Vatican na ang teorya ng limbo, ay tinanggal na, dahil hindi naman ito kailanman nagiging doktrina ng Iglesia Katolika Romana. At ang mga bata na namatay ng hindi nabibinyagan ay pinapaniwalaang maaaring pumunta sa langit. Ang dahilan naman kung bakit hindi naniniwala ang mga Protestante, sa konteksto ng limbo. Dahil para sa mga teologong Protestante, karamihan sa kanila, ay hindi naniniwala sa kasal-anang orihinal, sa paraang ipinapaliwanag ng simbahang Katoliko. Kaya hindi rin nila tinatanggap ang pangangailangan para sa binyag ng mga sanggol para sa kaligtasan. Ipinapahayag nila na ang mga bata ay isinilang na walang kasalanan, at maliligtas sa pamamagitan ng pag-ibig ni Jesus. Sinasabi ng ilan sa kanila na ang ideya ng limbo, ay labag sa mga prinsipyo ng katarungan at pantay-pantay na pagtrato. Ipinapagtanggol naman ng mga Protestante, na ang lahat ng tao, anuman ang kanilang edad o sitwasyon, ay dapat may pantay na pagkakataong makamit ang kaligtasan. May ilang mga Katoliko na hindi rin sumasang-ayon sa teorya ng limbo, dahil sa kanilang sariling karanasan at pag-unawa sa mga turo ng Biblia. Naniniwala sila na ang Diyos ay mas mapagmahal at makatarungan kaysa sa ipinapakita ng teoryang ito. Sa kasalukuyan, ang simbahang Katoliko, ay hindi na nagtuturo ng limbo, bilang gabay ng isang tiyak na katotohanan. Ito ang mga pangunahing punto ng kanyang turo.
Ang binyag ay kailangan para sa kaligtasan. Binibigyang diin ng simbahan na ang binyag ay ang karaniwang paraan para sa kaligtasan na mababasa sa Ebanghelyo ni Apostol Juan Kapitulo 3 versikulo 5. Dahilan kung bakit hinihikayat ng Iglesia Katolika Romana ang mga magulang na ibinyag ang kanilang mga anak sa lalong madaling panahon. Ayon sa Catechism ng Simbahang Katoliko 1261, tungkol sa mga batang namatay nang hindi nabibinyagan, na sa pamamagitan ng kabutihang loob ng Diyos, iaalay sila bilang ritual sa araw ng kanilang libing. Na tanging ang Diyos na lamang ang maaring makakagawa ng paraan kung ano ang kanyang hukom tungkol sa mga batang namatay na hindi nabibinyagan. Bagamat ang simbahan ay naniniwala na ang kaligtasan ay nauugnay sa mga sakramento na tinuro ni Kristo, ngunit alam din niyang hindi nakatali ang Diyos sa kanyang mga sakramento na mababasa sa Catechism 1257. Ibig sabihin, maaari siyang gumawa ng mga paraan na hindi natin nababatid, para sa ikaliligtas sa mga taong hindi nakatanggap ng binyag. Sa huli, ang tanong tungkol sa limbo ng mga bata, ay isang komplikadong paksa na patuloy na pinag-aaralan ng mga theologians. Dapat na malaman ng mga kritiko at Katoliko, na ang teoryang ito, na pinalawak ng mga theologian simula noong gitnang panahon, ay hindi kailanman pumasok sa pagiging dogma, sa simbahan ng Katoliko. Binanggit man ng magisterium ang teoryang ito, ng maraming pagkakataon, sa pamamagitan ng mga ordinaryong turo ng mga individual. Ngunit, nananatili pa rin itong isang teolohikong teorya lamang, na maaring paniwalaan o hindi. At mahalaga pa rin na kilalanin natin ang kasaysayan, at ang mga alalahanin na naging dahilan ng pagkakaroon ng teoryang ito. Ang pinakamahalagang mensahe sa video na ito, na ang Diyos ay mapagmahal at makatarungan. At ang simbahang Katoliko, ay nagtitiwala sa kanyang kabutihang loob, para sa lahat ng tao, lalo na para sa mga mahihinang bata. Kung mayroon pa kayong mga tanong o karanasan na nais ninyong ibahagi, mangyaring mag-comment lang sa ibaba. Para sa karagdagang mga talakayan tungkol sa mga tanong na may kinalaman sa pananampalataya. Sana po may napulot tayong aral sa video na ito. Ito po si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.